Isipin mo ito, parehong flight, parehong business class, parehong upuan, parehong pagkain. Pero ang katabi mo, mas mababa ang binayaran kaysa sa iyo. Hindi dahil sa swerte, hindi dahil sa koneksyon, kundi dahil may alam siyang sistema. Maraming senior ang naniniwala na kapag business class, mahal talaga at wala ng paraan para bumaba ang presyo. Kaya madalas, kung ano ang unang nakita nating presyo, iyon na agad ang tinatanggap natin. Pero ang totoo, may pattern ang pagpepresyo ng airlines. At kapag naiintindihan mo ang pattern na yon, mas nagiging kontrolado ang desisyon mo. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang 10 malinaw at praktikal na paraan para sa mga senior, 60 pataas, kung paano mas maging matalino sa pag-book ng business class. Walang komplikadong teknik, walang delikadong diskarte, mga simpleng hakbang na pwedeng sundan ng kahit sino. Ako si Ate Clara. Maaring mas bata ako sa karamihan sa inyo, pero nandito ako para tulungan kayong mas maintindihan ang sistema ng airlines bago kayo magdesisyon. Hindi ako nandito para magutos. Hindi rin para manakot. Nandito ako para magsabi ng tingnan muna natin kung may mas maayos na paraan. Kung gusto mo ng ganitong klaseng gabay, malinaw, diretso, at para talaga sa mga senior travelers, i-like mo ang video at mag-subscribe ka. Ginagawa ko ang bawat video na parang may kausap akong magulang o lolo't lola na gusto ko talagang tulungan. Kung handa ka na, simulan natin ang unang mahalagang hakbang. 1. Mag-book 2 hanggang 4 na buwan bago ang lipad. Maraming senior ang nag-iisip na mas maaga, mas mura. Kaya nagbubuk sila ng 10 o 11 buwan bago ang flight. Mukhang ligtas na desisyon, pero kadalasan hindi ito ang pinakamurang panahon. Kapag sobrang aga ang booking, mataas pa ang presyo. Hindi pa nag-a-adjust ang airline. Hindi pa nila nakikita kung puno o hindi ang cabin. May isang mas maingat na timing, 2 hanggang 4 na buwan bago ang lipad. Sa panahong ito, mas malinaw na sa airline kung gaano karami ang nabenta nilang seats. Kapag may bakante pa sa business class, mas nagiging flexible ang presyo. Hindi ito garantiya, pero ito ang mas praktikal na window. Halimbawa, kung ang lipad mo ay Disyembre, simulan mong seryosong bantayan ang presyo bandang Agosto hanggang Oktubre. Huwag agad bumili sa unang presyo na makita mo. Mag-monitor muna, magkumpara, maghintay ng kaunti. Pero may paalala, kapag peak season, kapag holiday rush, kapag sikat ang ruta, mas mabilis mapuno ang seats. Sa ganitong sitwasyon, huwag masyadong maghintay. Ang layunin ay hindi ang pinakamababang presyo sa mundo. Ang layunin ay makaiwas sa sobrang mahal na presyo. Para sa mga senior, mahalaga ang balansi. Ayaw natin ng stress, ayaw natin ng last-minute panic. Kaya tandaan ito, hindi sobrang aga, hindi rin sobrang huli, 2 hanggang 4 na buwan bago ang lipad. Iyan ang mas maingat na simula. Handa ka na ba sa susunod na hakbang? 2. Piliin ang mas tahimik na araw ng lipad. Hindi lang petsa ang mahalaga. Mahalaga rin ang araw ng lipad. Maraming senior ang hindi ito napapansin. Parehong buwan, parehong ruta, pero magkaiba ang presyo. Bakit? Dahil iba ang galaw ng business travelers. Lunes ng umaga. Maraming corporate passengers. May meeting, may conference, may trabaho kinabukasan. Kapag mataas ang demand, mataas din ang presyo. Ganun din ang Huwebes at Biyernes ng gabi. Maraming bumabalik, maraming nagmamadali. Alam ito ng airlines at ina-adjust nila ang presyo. Ngayon, tingnan natin ang kabaliktaran. Martes, Miyerkules, Sabado. Mas tahimik ang mga araw na ito. Mas kaunti ang business travelers, mas maraming bakanting upuan sa business class. Kapag mas kaunti ang demand, mas may posibilidad na bumaba ang presyo. Hindi ito magic. Basic, supply at demand lang. Halimbawa, isang ruta papuntang Europe.
Biyernes ng gabi, mas mataas ang presyo. Ilipat mo sa Miyerkules ng umaga. Parehong eroplano, parehong serbisyo. Pero maaaring mas mababa ang bayad. Minsan daan-daan ang diferensya, minsan higit pa. Para sa mga senior, mahalaga ito. Kung flexible ang schedule mo, gamitin mo iyon bilang advantage. Hindi lahat kailangan bumiyahe ng Lunes. Kung wala kang hinahabol na meeting, piliin ang mas tahimik na araw. May isa pang detalye. Ang unang flight sa Lunes at ang huling flight sa Biyernes, madalas premium ang presyo. Kung maaari, umiwas. Mas kalmado ang midweek flights. Mas maayos ang airport flow. Mas kaunti ang pila. Hindi lang presyo ang usapan dito, pati stress level. Rule na madaling tandaan. Iwasan ang Lunes ng umaga. Iwasan ang Huwebes at Biyernes ng gabi. Kung kaya, piliin ang Martes, Miyerkules o Sabado. Isang maliit na pagbabago sa araw. Pero maaaring malaking tipid sa presyo. Handa ka na ba sa susunod na hakbang? 3. Gamitin ang Google Flights at Price Alert. Maraming senior, ang isang website lang ang tinitingnan. Pag may nakita silang presyo, iyon na agad ang basehan. Pero mas maingat kung ikukumpara mo muna. Isa sa pinakamalinaw at madaling gamitin na tool ay Google Flights. Libre ito, simple ang itsura, at mabilis magpakita ng resulta. Kapag nag-search ka, huwag agad pumili ng eksaktong isang araw lang. Tingnan mo ang date grid. Makikita mo roon ang presyo sa iba't ibang petsa. Minsan isang araw lang ang pagitan, pero malaki ang diferensya sa presyo. Halimbawa, Biyernes ang pinili mo. Mahal. Subukan mong ilipat sa Miyerkules. Biglang mas mababa, parehong linggo, parehong ruta, malaking tipid kung flexible ka. May isa pang mahalagang feature, price tracking. Kapag inon mo ito, mag-email sa iyo ang Google kapag bumaba ang presyo. Hindi mo kailangang mag-check araw-araw. Mas tahimik, mas kontrolado. Para sa mga senior, malaking tulong ito. Hindi ka nagmamadali. Hindi ka napipilitang magdesisyon agad. May isa pang dapat tandaan. Sa filter section, pwede mong piliin kung non-stop lang or may isang stop. Huwag agad tanggalin ang may layover. Minsan kalahati ang presyo. Ikumpara mo muna bago magdesisyon. May explore feature din. Kung hindi ka pa sigurado sa eksaktong destinasyon, makikita mo sa mapa kung saan mas mura ang business class. Minsan ang ibang lungsod ay mas mababa ang presyo kaysa sa unang plano mo. Ang mahalaga dito ay hindi komplikado ang proseso. Search. Compare dates. Check filters. Turn on alerts. Iwasan ang padalos-dalos na booking. Hayaan mong ang data ang magsabi sa iyo kung kailan mas tama ang timing. Sa business class, kahit maliit na pagbabago sa petsa o ruta, pwedeng magresulta sa malaking diferensya sa presyo. 4. Huwag matakot sa isang layover. Kapag narinig ng maraming senior ang salitang layover, agad may kaba, mas mahaba ang biyahe, may hintayan, may paglipat ng gate. Kaya ang unang instinct ay pumili ng non-stop. Diretso, mas simple, mas mabilis. Pero may isang bagay na dapat maintindihan. Ang non-stop business class ay madalas mas mahal. Bakit? Dahil maraming business travelers ang ayaw mag-aksaya ng oras. Handa silang magbayad ng mas mataas kapalit ng mas maikling biyahe. Alam ito ng airlines at ina-adjust nila ang presyo. Ngayon tingnan natin ang kabilang side. Isang stop, isang layover. Parehong cabin, parehong upuan, parehong pagkain. Pero mas mababa ang presyo. Minsan malaki ang diferensya. Hindi ito laging kalahati. Hindi rin ito garantiya. Pero madalas may malinaw na pagbaba at tandaan. Kapag business class ang ticket mo, hindi ka naghihintay sa masikip na area. May lounge access ka, tahimik, may pagkain, may inumin, may komportabling upuan. Sa ilang airport, may shower pa.
Para sa mga senior, minsan mas magaan ang isang maikling pahinga sa gitna ng biyahe kaysa tuloy-tuloy na pag-upo ng maraming oras. Pero maging maingat, isa lang ang mas ligtas na opsyon. Huwag masyadong maraming stop, mas maraming transfer, mas pagod. Kung pipili ka ng layover, siguraduhin na sapat ang oras sa pagitan. Huwag masyadong maikli, huwag rin sobrang haba. 2 hanggang 3 oras ay kadalasang komportable para sa international transfer. Hindi ka nagmamadali, hindi ka rin nababagot ng sobra. Ang mahalaga ay ikumpara mo muna. Tingnan ang presyo ng non-stop. Tingnan ang presyo ng one-stop. Pagkatapos, tanungin ang sarili, sulit ba ang dagdag na bayad para sa mas maikling oras? Kung senior ka na may flexible schedule, minsan mas praktikal ang isang stop. Ngayon, gusto kong marinig ka. Nakaranas ka na ba ng layover sa business class? Komportable ba or nakakapagod? Ibahagi mo sa comment section. Maraming senior ang natututo mula sa karanasan ng kapwa nila biyahero. Dito, hindi lang ako ang nagsasalita. Nagbabahagi tayo sa isa't isa. 5. Suriin ang mas malaking airport na malapit. Maraming senior ang isang airport lang ang tinitingnan. Kung saan sila pinakamalapit, doon agad nagbubook. Praktikal ito, mas madali. Pero minsan, mas mahal. Hindi pare-pareho ang presyo sa bawat airport. Ang maliliit na paliparan ay kadalasang may mas kaunting flight options. Mas kaunti ang kompetisyon. Mas mataas ang presyo. Ngayon isipin natin ito. May malaking international airport 2 oras ang layo. Mas maraming airlines, mas maraming ruta, mas maraming upuan sa business class. Kapag mas maraming pagpipilian, mas may pressure ang airlines na mag-adjust ng presyo. Minsan, malaking diferensya ito. Halimbawa, mula sa maliit na airport, ang business class papuntang Europe ay mataas ang presyo. Pero mula sa mas malaking city airport, parehong destinasyon, mas mababa. Kahit magdagdag ka pa ng isang maikling domestic flight papunta ron, maaaring mas mura pa rin ang total. Ito ang tinatawag na positioning flight. Pero maging maingat. Huwag basta-basta mag-book ng hindi kinukwenta ang lahat. Isama sa computation ang domestic ticket, extra baggage kung meron, transport papunta sa malaking airport, oras at pagod. Para sa mga senior, hindi lang presyo ang basehan. Isama ang comfort, isama ang convenience. Kung ang biyahe papunta sa malaking airport ay sobrang hassle, maaring hindi sulit ang tipid. Pero kung kaya at may kasama kang maghahatid, pwedeng maging praktikal ito. May isa pang detalye, minsan pareho ang airline. Pero iba ang presyo depende sa pinanggalingan, kaya mahalagang subukan ng iba't ibang departure city sa search. Isang maliit na pagbabago sa pinanggalingan, pwedeng magbago ang kabuuang presyo. Hindi ito komplikado. Search mula sa pinakamalapit mong airport. Pagkatapos, search mula sa mas malaking kalapit na city. Ikumpara ang total. Huwag agad magdesisyon sa unang nakita. Sa business class, ang flexibility sa departure city ay minsan mas malakas kaysa sa paghabol sa promo. Ang layunin ay hindi magpahirap. Ang layunin ay mag-check muna bago magbayad. 6. Suriin ang website ng airline sa ibang bansa. Maraming senior ang isang website lang ang ginagamit. Kung ano ang lumalabas sa lokal na site, iyon na agad ang presyo. Pero may isang detalye na hindi lahat napapansin. Minsan, pareho ang flight. Pareho ang airline. Pareho ang upuan. Pero iba ang presyo depende sa country website na ginamit mo. Bakit ito nangyayari? Dahil iba-iba ang market pricing, iba ang demand sa bawat bansa, iba rin ang currency. Halimbawa, isang international flight papuntang Europe. Kapag tiningnan mo sa US version ng website, isang presyo ang lalabas. Kapag tiningnan mo sa Asia version ng parehong airline, minsan may kaunting diferensya. Hindi ito palaging mas mura. Pero minsan may advantage
Ano ang dapat tandaan? Una, siguraduhin na official website ng airline ang ginagamit mo. Huwag third party na hindi mo kilala. Pangalawa, i-compare ang total price, hindi lang ang unang nakasulat. Isama ang taxes. Isama ang fees. Minsan, mas mababa ang base fare, pero mas mataas ang taxes sa dulo. Para sa mga senior, mahalaga ang malinaw na computation. Huwag malito sa currency conversion. Kung ibang currency ang lumabas, gamitin ang reliable converter bago magdesisyon. May isa pang mahalagang paalala, siguraduhin na naiintindihan mo ang booking conditions. Pareho ba ang baggage allowance? Pareho ba ang cancellation policy? Hindi dapat iba ang rules. Kung may malaking pagkakaiba, mag-ingat. Ang layunin dito ay hindi maghanap ng trick. Ang layunin ay mag-check kung may mas maayos na presyo sa ibang regional site. Minsan maliit lang ang tipid, minsan mas malaki. Pero hindi ito dapat gawing komplikado. Search sa usual website. Pagkatapos, subukan ang isa pang country version ng parehong airline. Ikumpara ang final amount. Kung pareho lang, walang problema. Kung may malinaw na difference, mas may control ka sa desisyon mo. Sa business class, kahit maliit na adjustment sa booking path, pwedeng magbago ang kabuuang bayad. 7. Suriin ang partner airline sa parehong ruta. Maraming senior, ang akala nila iisa lang ang option sa isang flight. Kapag nakita nila ang airline name, doon na agad sila nagbubook. Pero may isang bagay na dapat malaman. Maraming airlines ang kabilang sa isang alliance. Star Alliance, Oneworld, SkyTeam. Ibig sabihin nito, parehong eroplano, parehong ruta, pero pwedeng ibenta ng ibang partner airline. At minsan, magkaiba ang presyo. Halimbawa, isang flight papuntang Europe, pinapatakbo ng isang airline. Pero binibenta rin ng partner niya sa alliance. Kapag nag-search ka sa website ng unang airline, isang presyo ang makikita mo. Kapag nag-search ka sa website ng partner, posibleng iba ang lalabas. Hindi ito palaging mas mura. Hindi rin ito laging mas mahal. Pero may pagkakataon na may malinaw na difference. Bakit ito nangyayari? Dahil iba-iba ang revenue management system ng bawat airline. Iba ang target market nila. Iba ang strategy nila sa pagpepresyo. Para sa mga senior, mahalagang malaman ito. Hindi kailangan maging eksperto sa alliance system. Simple lang ang proseso. Kapag may nakita kang flight na gusto mo, tingnan kung may code share or partner airline na nagbebenta rin ng parehong ruta. Subukan mong hanapin sa website nila. Ikumpara ang total price. Isama ang baggage allowance. Isama ang seat selection rules. Minsan pareho ang lahat, pero iba ang presyo. May isa pang advantage. Kapag member ka ng frequent flyer program ng isa sa partner airlines, pwede mong gamitin ang points or makakuha ng benefits kahit sa ibang carrier. Pero sa ngayon, ang focus natin ay presyo. Huwag agad mag-book sa unang airline na nakita mo. Maglaan ng ilang minuto para mag-check sa partner airline. Sa business class, kahit maliit na pagbabago sa booking channel, pwedeng magdala ng malaking tipid. Hindi ito komplikado. Check, compare, decide calmly. Iyan ang mas maingat na paraan. 8. Mag-book ng regular economy at subukan ang upgrade. Maraming senior ang direktang tumitingin sa business class price. Kapag mataas, agad umatras. Pero may isa pang paraan. Mag-book muna ng regular economy. Hindi basic economy, regular economy. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Ang basic economy ay kadalasang walang upgrade option. Mas mahigpit ang rules. Kung plano mong subukan ng upgrade, iwasan ang pinakamurang restricted fare. Ngayon, paano gumagana ang upgrade? May ilang airlines na nag-o-offer ng paid upgrade bago ang flight. Minsan sa email, minsan sa online check-in, minsan sa airport kiosk. Makikita mo ang offer. Flat fee, halimbawa, nag-book ka ng economy, mas mababa ang initial cost.
Pagdating ng check-in period, may lalabas na offer para mag-upgrade sa business class sa mas mababang presyo kaysa sa direktang business booking. Hindi ito palaging available. Depende ito kung may bakanting seat sa cabin. Kung maraming open seats sa business class, mas may posibilidad na maglabas sila ng offer. Kaya magandang tingnan ang seat map ilang araw bago ang flight. Kung maraming bakante, may chance na may upgrade offer. May isa pang paraan. Bid for upgrade system. Maglalagay ka ng offer amount. Kapag tinanggap, ma-upgrade ka. Pero maging maingat, huwag mag-bid ng sobra. Kung masyadong mataas ang bid mo, parang nagbayad ka rin ng halos full business price. Para sa mga senior, ang layunin ay kontrolado ang gastos. Hindi ito sugal. Kung walang offer, tanggapin ang economy. Kung may makatuwirang offer, doon ka magdesisyon. Minsan, mas praktikal ito kaysa agad magbayad ng full business fare. Pero tandaan, hindi ito garantiya at hindi ito dapat planuhin bilang siguradong mangyayari. Ito ay option lamang. Isang paraan para magkaroon ng pagkakataon sa mas mababang halaga. Mag-book ng maingat, mag-check ng offer, magdesisyon ng kalmado. Iyan ang mas balanseng approach. Siyam, sumali sa frequent flyer at email list ng airline. Maraming senior ang hindi mahilig sa email subscriptions. Mas marami lang spam. Pero pagdating sa airlines, may practical na dahilan kung bakit mahalaga ito. Kapag member ka ng frequent flyer program, nagiging bahagi ka ng database nila. Libre ang pag-sign up. Walang obligasyon. Bilang member, minsan may access ka sa espesyal na sale. May mga pagkakataon na may limited time offer para sa members lamang. Hindi ito palaging business class discount. Pero may pagkakataon na may malinaw na price drop. May isa pang mahalagang bagay. Kapag may unsold seats sa business class, minsan nagpapadala ang airline ng targeted email promotion. Hindi ito laging lalabas sa comparison sites. Kaya kung hindi ka nakasubscribe, posibleng hindi mo makita ang offer. Pero maging maingat, huwag agad mag-book dahil lang may sale. Sa subject line, basahin ang detalye, tingnan ang travel period, tingnan ang restrictions. Para sa mga senior, mahalaga ang malinaw na kondisyon. May isa pang advantage. Karamihan sa major airlines ay may 24 na oras na cancellation policy kapag direct booking. Ibig sabihin, kung nag-book ka at nagbago ang isip mo sa loob ng 24 na oras, pwede mong kanselahin ng walang penalty. Pero siguraduhin na nabasa mo ang policy ng airline. Huwag umasa kung hindi malinaw. Sa email subscription, maaari mong gawin itong mas maayos. Gumawa ng hiwalay na folder para sa airline emails. Hindi sila makakahalo sa personal messages mo. Isang beses sa isang linggo, pwede mong tingnan kung may relevant na offer. Hindi kailangan araw-araw. Ang layunin dito ay maging informed, hindi maging impulsive. Ang frequent flyer membership ay hindi lang para sa madalas bumiyahe. Kahit paminsan-minsan lang, may pagkakataon na makakita ka ng mas maayos na presyo. Libre ang pag-join. Walang risk sa pag-check. Sa business class, minsan ang kaunting impormasyon ang nagdadala ng malaking tipid. At mas mabuting ikaw ang may alam kaysa ikaw ang huli sa balita. 10. Pagsamahin ang business at economy ng praktikal. Maraming senior ang iniisip na dapat isang cabin lang ang piliin. Kung business, lahat business. Kung economy, lahat economy. Pero hindi ito laging kailangan. May mas balanseng paraan. Tingnan natin ang haba ng flight. Kapag higit sa 5 oras, lalo na kung overnight, mas malaki ang benepisyo ng business class. Mas maluwag ang upuan. Mas maayos ang tulog. Mas kaunti ang pagod pagdating. Para sa mga senior, mahalaga ang pahinga sa mahabang biyahe. Ngayon tingnan natin ang maikling flight. 2 o 3 oras lamang. Daytime. Sa ganitong sitwasyon, pwedeng sapat na ang economy. Hindi ganoon kalaki ang diferensya sa experience, pero malaki ang diferensya sa presyo.
Isang halimbawa, mula sa maliit na city papuntang malaking hub, 2 oras, pagkatapos long-haul flight papuntang Europe. Maaring economy ang unang segment, business ang long-haul. Mas kontrolado ang gastos, mas may comfort sa pinakamahabang bahagi ng biyahe. May isa pang opsyon, business sa papunta, economy sa pauwi, o baliktad. Kung overnight ang return flight, mas praktikal ang business doon para makatulog ka. Sa daytime short flight, kaya ng economy. May middle option din, premium economy. Hindi ito business, pero mas maluwag kaysa regular economy. Minsan 30 hanggang 50% lang ang dagdag kumpara sa economy. Hindi 200 o 300% gaya ng business jump. Para sa ilang senior, sapat na ito. Ang mahalaga ay hindi emosyon ang magdesisyon. Huwag isipin na kailangan laging all or nothing. Tingnan ang bawat segment. Tingnan ang haba. Tingnan ang oras ng lipad. Pagkatapos, pumili ng praktikal. Sa business class strategy, hindi kailangan maging perpekto ang bawat bahagi. Kailangan lang maging maingat at balanse. Bonus, iwasan ang peak season. Kung maaari, maraming senior ang flexible ang schedule. Walang school calendar na hinahabol. Walang fixed business meeting. Ito ang pinakamalaking advantage ninyo kapag peak season. Holiday rush, tag-init sa Europe, Pasko, tumataas ang demand at tumataas din ang business class price. Hindi dahil mas maganda ang upuan, hindi dahil mas iba ang serbisyo, dahil mas maraming gustong lumipad. Kapag off-peak season, mas kaunti ang pasahero, mas maraming bakanting seats, mas may chance na mas maayos ang presyo. Halimbawa, Hunyo hanggang Agosto sa Europe, mas mataas ang presyo. Pero Oktubre o Nobyembre, mas tahimik, mas kontrolado ang demand. Parehong destinasyon, parehong kabin, pero ibang presyo. Para sa mga senior, ito ang tahimik na advantage. Kung hindi ka nakatali sa specific na petsa, subukang iwasan ang pinakaabala na buwan. Hindi kailangan extreme na pagbabago. Minsan, 2 linggo lang ang pagitan, malaki na ang epekto sa presyo. Hindi ito laging posible. May family events, may espesyal na okasyon. Pero kung may flexibility ka, gamitin mo ito. Sa business class, ang tamang buwan ay minsan mas mahalaga kaysa sa tamang araw. Ito ang bonus na hindi komplikado. Walang tool, walang special system, timing lang. At para sa mga senior, minsan ang kalmadong season ang pinakakomportabling panahon para bumiyahe. Ngayon malinaw na sa atin, hindi random ang presyo ng business class. May pattern, may demand, may timing, at kapag naiintindihan mo ang galaw na ito, mas nagiging kontrolado ang desisyon mo. Hindi natin sinabi na palaging kalahati ang presyo. Hindi rin natin sinabi na may sikreto na garantisado. Ang sinabi natin ay ito. Mag-book sa tamang buwan. Piliin ang mas tahimik na araw. Gamitin ang tamang tools. Huwag agad matakot sa isang layover. Magkumpara ng airport at partner airlines. Tingnan ang upgrade option. Sumali sa email list. At pag-isipan kung kailan talaga kailangan ang business class. Simply. Pero kapag pinagsama-sama, malaki ang epekto. Para sa mga senior, ang mahalaga ay hindi lang ang presyo, kundi ang ginhawa, ang pahinga, ang maayos na pagdating. At kung may paraan para makuha ang ginhawang iyon nang hindi sobra ang bayad, bakit hindi natin pag-aralan? Ako si Ate Clara. Hindi ako nandito para sabihing mali ang ginawa mo dati. Nandito ako para tulungan kang mas maging kampante sa susunod mong booking. Kung may natutunan ka sa video na ito, isulat mo sa comment kung alin sa mga paraan ang susubukan mo. Maraming senior ang natututo sa karanasan ng kapwa nila. At kung may kilala kang magulang, tito, o lolo't lola na gustong mag-business class pero nagdadalawang isip sa presyo, ibahagi mo ang video na ito sa kanila. Dito, nag-aaral tayo ng kalmado. Walang panik,
walang pressure, mas malinaw ang isip, mas maingat ang desisyon, at mas maayos ang biyahe. Hanggang sa susunod nating paglipad.